We're going to buy food. food slot ka. Bang may sundo ni mamang mo. Mod, o di mapanjilugan kot ko Mod, o di mapanjilugan na pintas. Ay, napintas Ken. Susi ng bayang kinuha ko. Hindi susi ng Excited na mag-transfer. Tara, agbasa na bigat na. Hindi magpagbasa. Excited ako. Ria, no Holy Cross ka magbasa. No bigat ti klasa yun. Gumnulas ka, next week to pa lang. Ay, di nag-lesson. Pagkahatid namin kay Ate Rufa, may nakita kaming kandila sa kalsada. Sabi ni Ate Rufa may namatay daw kaninang umaga lang dyan. 2 years old na bata. Nasagasaan daw siya ng jeep. Kaya please pakiingatan po natin ang mga bata na kasama natin sa bahay. So nga si kadingan ka mapanagbabayk ka adayo. Ito'y na kanya mga babay kadayo. Ria, i-remind na ka ni Kuya, nga tilang pagbabay ka, mahan na ngayon bagang may katuig bike. While on our way, sobrang kulit ng magkapatid. Naisipan ko kasi silang i-treat bago pumasok si Jello bukas sa bago niyang school. Cool, we need some money for the day. How much money do you want? Ay, wrong! Okay, Dad, you choose. I want this one, of course. Thank you. Let's go! You told me that I have money. Pagdating namin sa Korean store, perfect tulog siya. Hindi ako gagastos ng malaki. Bibili lang naman ng chocolate. At buti na lang tulog tong isang to. Kasi favorite Korean store niya to. Gastos lang. Sleeper girl! Ate ko pagdating namin dun, ang daming bagong products na binibenta nila mga mare. I don't know what to choose. I don't know what to buy. Pero stick lang tayo sa chocolates na cravings natin. Ayun lang dapat. Yes, me. Chocolates. Lang. Siyempre mga mare, let me explain. Since nandito na rin naman, edi bibili na lang kesa pabalik-balik pa, diba? Tulog. Kaya hindi siya nakabili ng chocolates. We're finally here. Actually, matagal ko nang gustong pumunta dito. Kasi gusto ko ma-experience yung ambience ng surroundings dito. And of course, yung mga binibenta nila. I told the kids to order everything they want. Kasi baka eto na yung last na ililibre ko sila dahil hindi naman ako milyonaryo, no? At dahil hindi ko alam kung paano basahin yung mga nasa menu, tinuturo ko na lang kung ano yung order namin. Gustong orderin ni Jello yung matcha latte kasi yun lang daw yung alam niyang basahin dun sa menu. Pero bawal siya magkape kasi may pasok siya bukas. Inasar na naman ni Ria, Diyos ko. Ate, I asked Ria na humingi ng tissue sa loob. Pagbalik niya sa table, nagtaka ako bakit 3 bottled water yung binigay niya, hindi tissue. Ayun pala. Order ng makaliwan. Uy, bigay niyo to. Bigay niyo. 3 bottled water po, iba po pala yung pinapilay. Ay, nandun ako. Okay, bigay niyo. Sorry. Yung mukha niya, pero that's okay, baby girl. My baby girl so cute. Siya yung kumukuha ng mga orders namin. Naglalaro kasi ako ML dyan mga mare. Kaya I told them na magtulong-tulong na silang kumuha sa mga orders. Good job, baby girl. Actually, pinapagalitan talaga ako ni mama dyan. Pinapauwi na niya kasi kami. Mga 9:30 PM na rin kasi dyan. Kasama namin yung mga bata. Bulog niya, no? Busog ka na? For the first time in years. First time ko marinig yan sa kanya na busog na siya. Anyways, that's it for today's video mga mare. Thank you for watching. Next time to manambe. Hi mga mare. Oh my gosh, finally discharge na si Bakla. Discharge na si Bakla. Kaso mare, yung adjustment ko after ko ma-discharge, malala. Kasi naman, kakatanggal pa lang sa dextrose, tumambling na ng ilang beses si Bakla. Na feeling niya wala siyang pinagdaan ng 3 sakit. Totoo, pneumonia, dengue, tas pericarditis, mare. Alam niyo yon, di ko rin alam. Nakuha ko raw yung pericarditis, sabi ng cardiologist ko, kaka-workout. Alam niyo yung feeling na parang batang nakawala sa kulungan. Parang ganun yung naramdaman ko nung tinanggal yung dextrose. Kaso sa sobrang hyper ni Bakla, ayan, nahilo siya. Kumalma muna ako ng 15 minutes, tapos naligo na rin. Ay, finally, makakaligo na rin after 6 days. Itong pagko-content, Mara, hindi pa dapat talaga pwede. Kasi super bilis pa akong mapagod. This is the moment of truth. 6 days walang ligo. Let's go.
Nakalabas na nga kami sa hospital and nag-request ako kay mama na pumunta muna saglit sa mall bago umuwi sa probinsya. Ayan na nga, nasagad nga yung energy natin, no? Na para bang nag-walking ako ng isang araw, mare, kahit 10 minutes lang talaga. Ayan, dyan na ako ng hina. Hirap huminga, sakit ang tiyan, kasi mababa pa yung potassium. Pag uwi ko nga sa bahay, for the cooking sila kuya, waiting daw sila sa akin. Hindi ko na sila masyadong na-entertain kasi nagpahinga din ako agad. Kinabukasan, nakala ko magpapa-hospital ulit ako, mare. Nung nag-CR ako, naubusan ako ng potassium. Muntik akong mahulog sa hagdan. Biglang nag-blackout yung paningin ko, mare, legit. Nahilo ako na parang kinokuryente ako. Tas di ako makahinga, na ang sakit ng tiyan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, ma. Katakot talagang pneumonia, Diyos ko. Tinanong ko si Ria kung anong nararamdaman niya dahil graduation na ng mama niya. Sabi niya, di ako excited, di naman ako yung gagraduate. Lokong bata talaga. Eh, flexing her new phone. May entry na naman si Ria dito. Pagdating namin sa event place, Diyos ko, ang daming tao. Alamang, graduation nga, diba? As always, late na naman po siya sa graduation niya. Nag-start na talaga 20 minutes ago nung dumating kami dyan. Ano to, graduation ba o sauna? Naging barbecue na lang talaga yung mga graduates. Gagawin ang lahat. Dumaan man sa putikan, mapanood ko lang si ate na graduate. Bongga ng God gave me you, ah. Ang bongga ng background music, diba? Hey, Loki flexing her new phone while crying. Ay, may nakatingin. Congrats din sa'yo, te, kung sino ka man. I'm so proud of you too. Wag na umiyak, te. Inaway pala kami ni Ria. Bakit daw namin pinaiyak si ate? Ayan, sa sobrang init sa venue, naging pamaypay festival tuloy dito. Lahat kasi ng courses, be, pinagsabay-sabay nila, kaya ang daming tao. May bid, may nursing, may engineering, may architecture, may HM. Criminology talaga pinakamarami, be. Nasa 160 yata sila. Eh, yung course ni ate, 11 lang sila. Taray, gandara. O, ayan, laging late sa practice, hindi tuloy alam kung anong gagawin. Umexit na rin ako after nyan. Naganap na ako ng pwede namin kainan after the event. Let's go! Nauna na kami sa kainan para ma-set up namin tong surprise namin para kay ate. Kasi every time na may magbo-birthday sa amin, siya lagi yung pasimuna sa pagsa-surprise. Kaya ngayong graduation niya, it's time na siya naman ang masu-surprise. Kung kahapon iPhone 16, for today naman ang iso-surprise natin sa kanya ay $700. Truth. I can't wait for her reaction. Sorry, nag-webcast, be. Ayan, itatago natin yung $700 para hindi niya mapansin. Ate, ang dami ko ng gastos. Pero singilin ko na lang si ate lahat ng nagastos ko ngayong graduation niya once na sumahod na siya. Kinabahan ako naman sa sobrang dami kong in-order, B. Kaya nung nire-repeat order nila, kinakain ko na lang kukuko, B. Kasi alam ko nang malaki talaga yung babayaran ko, ma. Pero para kay ate, go. Wag mo lang ako aawayin, binakalista lahat. Ayan, after 30 minutes, dumating na rin sila ate. Excited naman si Mama Ju magbigay. Sabi ko, mamaya na. Ay, si Bakla, hindi pa nakakaupo si ate, binigay na agad. Kaya wala akong choice kundi ibigay na lang din yung surprise ko sa kanya. O, diba? May new phone ka na. Nilibre pa kita sa paborito mong fast food chain. Magkakapera ka pa. Akala niya, simpleng bouquet lang siya. Kaya ako na lang naghila ng pera kesa malaglag, diba? Bakit dolyar ang binigay ko? Para naman mag-effort siyang magpasuklinak, hindi lang puro tangga. Seeing her smile made me the happiest kapatid ever. Ay, buti naman tapos ka na mag-aral, be. Hindi ko na kailangan bumiyahe pa ng 30 minutes para lang maihatid ka. And another 30 minutes para masundo ka. Yes, bago lumamon, family picture muna. Chares, kumakain na ako. Hindi ko na kaya, be, yung gutom ko. At syempre, dadamihan ko talagang kumain. Hindi magigilting maraming kakainin kasi libre ko, malamang. Naubos ko na talaga yung mga pagkain sa table namin, be. Syempre, dun ako sa table na hindi malalakas yung mga kasama kong kumain. Tapos nung wala nang pagkain sa table namin, nangapit bahay ako. May pizza pa at chicken sa table nila eh. Nakikipagkwentuhan ako sa kanila para hindi nila mahalata na mga ubus lang ako ng pagkain sa table nila. Sa'yo nakikitawa kahit hindi naman nakakatawa. Eto na, natatakot akong buksan to na. Lord, please help me settle my bill. Ipa-million views mo to, Lord, please. Eto na. Ready na kayo? Chares, buksan na nga natin para makauwi na tayo. Yung mukha ko nung nakita ko yung bill. True, Mare, 8,000. Manang, pautang muna ako sa $700 mo. Datoy mano. Ales. Ay, duro na. Tase! Palaban kasi tong batang tuma. Ayaw patalo.
hetong sayo. Wala gusto niya raw sumama sa vlog eh. Ay, padasa magsangit, baga ako. Di pa ako tapos sa'yo na. Papagurin ko talaga to hanggat makatulog. Ay, masaya pa siya. More. And another hug. A so very, very tight hug. Ayan, medyo kumalma na siya. Natawa ako kasi akala ko pagod na siya. Ay, si bakla palaban, hindi pa rin siya maawa. Go nak, later ka sa akin. Hatid ko muna si Disney Princess. Nagtatampo siya dyan sa akin. Kasi alam niyang may iiwan siya at kami ay magbabangged. For the grocery, dahil wala nang stock dito sa bahay, wala na kami makain. Pag ikaw nahuli ko, lipad ka talaga sa akin malala. Pumapalag talaga siya nak. Anong pwedeng gawin dito sa batang to? At nung kumalma na siya, si Butchoy naman ang ating pagtitripan. Mabango-bunga nga ako nag-toothbrush ako. Last night. Chares, last month. Tara na nga, mag-out na nga lang tayo ng pera. Yes! Mag-out tayo ng perang Diyos! Bakit pati nyo? Siyempre, kailangan natin mag-out ng pera para makapag-grocery, diba? 20k ang budget for the grocery. Hindi sa Ilocos kasi talaga kami mag-grocery. Kasi maraming kulang dito sa amin. Kaya kumain na lang kami. Diyos ko, nag-gain pala ako ng 9 kilos. Tinamad na lang talaga mag-workout. Kinabukasan, umaten lang kami ng baccalaureate mass ni ate. Diyos ko, pati sa baccalaureate mass late kami na. Ayan, naiwan tuloy siya. Ang daming tao na. Wala na, hanggang sama-sama na lang sa graduation ng mga kapatid ko. Ako talaga ang black sheep sa family na. Nasa pinakahuli na talaga kaming linya. Hindi na kaya ng simbahan sa sobrang daming graduate na. May mga napagalitan ding parents. Kasi may point naman talaga. Bakit daw sila ang nakaupo hindi naman daw sila yung gagraduate? At dahil sobrang init sa loob na, tsaka dala na rin ng guto, nag-Watsons na lang kami. Pampalipas oras, tsaka magpapalamig na rin. Diyos ko, tong kapatid ko pati sa graduation niya, makulit siya. At least graduate na suma, diba? Suma na S. Yung mga kasama niya nandun sa loob ng simbahan. Habang siya pa Watsons lang. Kidding aside, I'm so proud of you sis. Pinagbigyan ko na lang siya ma. Kasi naalala ko nung nag-aaral pa ako. Support siya sa akin pag gusto ko umabsent. Hala, kawawa naman tong cellphone niya, basag-basag. At dahil supportive nga siya sa akin noon, pag may mga nilalandi ako, tinutulungan niya ako magrason kay mama para hindi ako mapagalitan. Parang deserve din niya magka-new cellphone, no? Sige na sis, pili ka lang dyan kung anong gusto mo. Bibilhin natin yan for you. Nung una ang gusto niya lang, iPhone 13. Para na raw hindi ako gumastos masyado. Tapos sabi ko, mag-15 ka na. Ngayong go na go ako gumastos. Kaya sabi niya, o sige na nga, 16 na lang kunin ko. Be, iPhone 16 nga talagang kinuha niya. Ang mahal. Eme lang naman kasi nabibilihan ko siya ng phone. Sineryoso niya, ma. Sa ayaw ko namang ma-disappoint siya. Sa araw pa talaga ng graduation niya. Di ko. Eto na to. Pag ako talaga inaway mo, kukunin ko yan sa'yo. Bye-bye, 56k. Pero sobrang saya ko na napasaya ko siya ngayong graduation niya. I-enjoy mo na yan, sis. Ba't ikaw yung umiiyak? Dapat ako na. Kasi bumili ako ng cellphone na hindi naman para sa akin. Cheris, finally, graduate ka na, sis! Pero hindi umaten sa baccalaureate, ma. Hindi, sabi niya sa amin, okay na raw yung samgyup as her graduation gift. Hindi na siya nag-request sa akin ng anything kasi nga nawalan din ako ng pera recently. So gusto niya muna makapag-recover ako sa nanakaw kong pera at saka na lang daw yung graduation gift ko sa kanya. Pero as if naman papayag akong wala akong ibibigay sa kanya, diba? Ayan, may mga nagpa-picture. Thank you po. Buti nakapag-smile pa sila kahit amoy bangus na ako dyan. Shoutout pala sa kapatid naming isa na umuwi na sa Manila na may diarrhea. Be, ingat ka dyan, wag ka muna pumasok.